Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isa sa pinakamalakas at pinakahinahanap na artillery system sa buong mundo ay kumakatok ngayon sa pintuan ng Armed Forces of the Philippines? Totoo yan, mga kababayan. Kung sinusubaybayan ninyo ang modernization program ng ating sandatahang lakas, lalo na ngayong pumapasok na tayo sa Horizon 3, isa itong napakalaking balita. Ayon sa mga pinakabagong ulat, ang South Korean defense giant na Hanwha Aerospace ay agresibong isinusulong na i-export ang kanilang tanyag na K9 self-propelled howitzer sa Pilipinas. Ngunit bago tayo magdiwang, may malaking twist sa usaping ito. Ang K9 Thunder ay kilala globally bilang isang heavily armored, tracked vehicle, ibig sabihin, gumagamit ito ng tracks gaya ng isang tangke. Sa ating strategic analysis ngayong araw, hihimayin natin kung bakit mas malaki ang pagkakataon na piliin ng Pilipinas ang isang wheeled version kaysa sa battle-proven na tracked version. Pag-uusapan natin ang ulat na ito mula sa South Korea, ang bagong hakbang ng Hanwha sa Southeast Asia, ang tinatawag na Archipelagic Coastal Defense Strategy, at kung paano makakaapekto ang heograpiya ng Pilipinas sa magiging desisyon ng ating defense planners. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa Philippine defense at military modernization. Magsimula tayo sa mga kumpirmadong detalye. Noong July 13, 2026, isang ulat mula sa South Korean news outlet na Mediapin ang nagkumpirma na ang Hanwha Aerospace ay nakatutok ngayon sa Southeast Asian market. Ibinunyag ng industry sources na matapos makakuha ng defense contract sa Vietnam, nakikita ng Hanwha ang Pilipinas at Thailand bilang pangunahing kandidato para sa K9 exports. Wala pang tiyak na contract details o timelines na inilalabas, ngunit ang nakapupukaw ng atensyon dito ay ang pagkumpirma na ang Pilipinas ay actively reviewing sa acquisition na ito. Bakit ba pursigido ang Hanwha na pumasok sa bansa natin? Una, nakikita ng buong mundo na handang mamuhunan ng Pilipinas para patatagin ang ating territorial defense capabilities sa ilalim ng Horizon 3 modernization phase. Pangalawa, mayroon na tayong matibay na relasyon sa South Korea. Nakabili na tayo ng FA-50 fighter jets, pati na rin ang mga guided missile frigates at corvettes mula sa kanila. Kaya para sa Hanwha, napakagandang oportunidad nito para palawakin ang tinatawag na K-defense boom. Ngunit dito papasok ang pinakamalaking debate sa ating defense community. Kung bibilhin man natin ang K9 system para sa coastal defense at ground support, anong variant ang eksaktong kukunin natin? Para sa mga hindi pamilyar sa teknolohiyang ito, ang orihinal na K9 Thunder ay isang napakalakas na sandata. Ito ay isang 155mm tracked self-propelled howitzer na sadyang idinisenyo para sa high-intensity warfare laban sa mga kalaban na may malalaking artillery. Kayang-kaya nitong tumawid sa mga putikan, nyebe, at magaspang na kalupaan dahil sa mga caterpillar tracks nito. Mayroon din itong makapal na steel armor para protektahan ang crew mula sa counter-battery fire at shrapnel. Sa katunayan, hawak nito ang higit sa 50% ng global market share para sa self-propelled howitzers. Ginagamit ito ng mga bansa tulad ng Poland, India, Australia, at Finland. Ang burst rate of fire nito ay nakakabilib, kayang magpakawala ng 3 rounds sa loob lamang ng 15 seconds. Kaya madaling isipin na, maganda yan para sa Pilipinas, lalo na kung may kalaban tayong papasok sa ating mga dalampasigan. Ngunit sandali lang, kahit gaano pa kaganda ang heavy armor at off-road capability ng isang tracked howitzer, ang paggamit nito sa isang bansang tulad natin ay isang napakalaking logistical na hamon. Ang tracked version ay magdudulot ng mga seryosong problema sa weight, mobility, at maintenance. At ito ang eksaktong dahilan kung bakit naniniwala ang mga defense analysts na mas angkop sa atin ang isang bagong wheeled variant. Himayin natin ang wheeled versus tracked debate. Bakit mas liyamado ang wheeled version para sa ating archipelagic defense? Unang dahilan, infrastructure at bridge weight limits. Ang isang tracked K9 Thunder ay may bigat na halos 47 tons. Kung i-deploy mo ito sa ating mga probinsya para magbantay sa mga baybayin, nanganganib na bumagsak ang ating mga tulay. Marami sa ating mga provincial bridges ay may weight limit lamang na 20 hanggang 30 tons. Ang isang wheeled version, na karaniwang nakasakay sa isang malaking 8x8 truck chassis, ay mas magaan at madaling makakatawid nang hindi sumisira sa ating mga lokal na infrastruktura.
Pangalawang dahilan, strategic mobility at archipelagic terrain. Tayo ay isang bansang binubuo ng mahigit 7,000 islands. Kapag kailangan mong maglipat ng artillery mula Luzon papuntang Palawan o Mindanao, napakahirap isakay sa barko ng mga tracked vehicles. Kakailanganin mo pa ng mga heavy equipment transporters o flatbed trucks para lamang dalhin sila sa pantalan. Ang wheeled artillery, papaandarin mo lang ito sa highway, ididiretso sa mga roll-on roll-off vessels o landing craft ng Philippine Navy, at handa na itong isabak agad-agad sa kabilang isla. Pangatlong dahilan, ang shoot and scoot tactics. Sa modernong labanan, kapag nagpaputok ka ng artillery, madali kang madetect ng kalaban gamit ang counter-battery radar. Kailangan mong umalis agad sa pwesto mo. Ang mga wheeled howitzers ay mas mabilis tumakbo sa mga sementadong kalsada at mas mabilis makalayo matapos magpaputok kumpara sa tracked vehicles. Ito ang tinatawag na shoot and scoot capability na perpekto para sa coastal defense. Pang-apat na dahilan, cost at maintenance. Kilalang magastos panatilihin ang mga tracked vehicles. Madaling masira ang mga tracks nito kapag pinatakbo mo ng matagal sa kalsada, at napakalakas nitong kumonsumo ng crudo. Ang wheeled version ay gumagamit ng standard heavy-duty truck components. Mas madaling hanapan ng spare parts, mas mabilis sanayin ng ating mga mekaniko, at mas mababa ang operational cost per hour. Kung titignan din natin ang kasalukuyang doctrine ng Philippine Army at Philippine Marine Corps, malinaw na wheeled artillery ang paborito natin ngayon. Kasalukuyan na nating ginagamit ang 12 units ng Atmos 2000 mula sa Israel, na isa ring 155mm wheeled self-propelled howitzer. Nakita na ng ating mga general kung gaano kabilis at kaepektibo e-deploy ang mga ito gamit ang ating mga road networks. Alam ito ng Hanwha Aerospace. Kaya kung nais nilang makuha ang kontratang ito para sa Horizon 3, kailangan nilang i-adapt ang kanilang teknolohiya. May mga teknikal na solusyon na kung saan ang turret at kanya ng K9 ay maaaring i-mount sa isang malakas na 8x8 military truck chassis. Ang pag-alok ng ganitong uri ng wheeled adaptation ang magiging pinakamatalinong hakbang para sa Hanwha. Perpekto itong tutugan sa pangangailangan ng Armed Forces of the Philippines para sa rapid deployment, cost effectiveness, at infrastructure compatibility. Bilang buod, bagaman ang Track K9 Thunder ay isang kilalang sandata sa buong mundo, ang natatanging heograpiya, tulay, at limitasyon sa budget ng Pilipinas ang nagdidikta na ang wheeled version ang mas lohikal at pantaktikang pagpipilian. Kahit na wala pang formal na kontrata, ang agresibong paglapit ng Hanwha sa Pilipinas ay nagpapakita na seryoso sila, at patuloy na lumalakas ang ating sandatahang lakas. Kayo, mga kababayan, ano ang inyong opinyon? Dapat ba tayong manatili sa battle-proven na Track K9, o mas pabor kayo na wheeled version ang kunin para sa ating bansa? Ibahagi ang inyong mga pananaw sa comment section. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, e-share sa inyong mga kaibigan, at mag-subscribe para sa higit pang malalim na military analysis. Mabuhay ang Pilipinas!